Hi, this is Meljen, aka Lost Mortals on Wattpad. And you are watching Gusto Ko Maging, the podcast. Gusto ko maging mahusay. Gusto ko maging matagumpay. Gusto ko matupad ang mga pangako, pati ng mga taong naniniwala sa akin. Gusto ko maging inspirado. Gusto ko maging suportado. Gusto ko marinig ang mga kwento ng mga taong umaaseso. Gusto ko maging, I wanna be podcast. I wanna be, gusto ko maging, I wanna be. Gusto Ko Maging, the podcast, would like to thank Kaijo's Steaks and Ramen, Batangas City, for allowing us to record our episode in their fine establishment. Makikita sila sa Prospero Commercial, JP Laurel Highway, Balagtas, Batangas City. Okay, magandang araw everyone and welcome back sa another episode. This is the episode 3 of Episode 3. Gusto Ko Maging the podcast, and now ang episode natin for today ay Gusto Ko Maging author. Ang guest natin for today, Gusto Ko Maging author. Yan, nakisulat siya ng 2 printed books. Ito yon, The Semideus and Phoenix Academy, at 7 digital books Sa Wattpad po. sa Wattpad. Yan, si Meljen De Vera aka Lost Mortals. Ayan. Welcome to the podcast, Yan. Meljen. Thank you very much po, Sir Alan. Ayan. Kumusta ka naman? Okay naman po. Lately po ay, syempre, nag-iiba-iba po yung panahon natin. Medyo nagkakasakit po. But still okay naman po and thriving sa life. Yes, okay. So, matagal na kitang gustong interviewin about your books, even years before. Di ba? Parang kung natatandaan mo, lagi kong tinatanong sa'yo ay about your books. Pero hindi pa kita nakakausap. Actually, nakakausap ng tungkol dito. Opo. So, these books, so 2 plus 7 or 7 all in all? 7 all in all 7 po. all in all. Yes po. And all those are different stories or may series siya? Series, actually po, lahat po ng mga libro ko interconnected sa isa't isa. If you're familiar po with the Marvel Cinematic Universe, yung connections po ng bawat stories, although iba-ibang story siya, pero nasa isang parang mundo lang po yun. Wow. Okay, can you tell us paano ba nagsimula itong iyong writing journey? Okay po. So, bago po ako mapunta sa Wattpad, which is the platform for writing, nagbabasa-basa na po ako ng mga young adult novels or kaya fantasy novels po, which is yung mga international ba, yung mga English titles po. And then, dumating po sa point na parang, wala na akong mabasa. Ganon. Wala na akong mabasa. Or kaya mahal po yung mga libro, kaya hindi po nabibili. So, na-discover ko po yung Wattpad. And then, doon po kasi libre po yung mga books eh. You just create an account there and then you're free to read. So, simula po noon, nagbasa po ako doon and hanggang sa dumating ulit sa point na wala na naman po akong mabasa. Ang bilis mo magbasa. Opo, kasi lagi po ako nagbabasa. Usually every night bago matulog, magbabasa po ganon. And then hanggang sa nagdesisyon po ako na parang ang dami ng ideas po na pumapasok po sa utak ko eh. And then hanggang sa nakapag-come up po ako sa isa na magsulat po kaya ako ng libro sa Wattpad kasi libre naman din pong sumulat doon. So nagsulat po ako. Actually yung first story ko po para siyang inspired sa Little Red Riding Hood. Pero hindi ko po siya natuloy. So Story, ibig sabihin, tapos na rin siya. Hindi po Hindi siya siya tapos. tapos. Opo, parang sinimulan ko lang po until mga 12 chapters. Wow, tapos, dami na. Opo, hindi ko po siya natuloy. Pero Parang ang aim mo nung nagsulat ka was how many chapters sana or as you go lang? as I go lang po eh. Wala pong definite chapters. And then nag-shift po yung interest ko sa Greek mythology. And doon ko na po nasimulan yung The Semideus. And yan din po yung first book. Ito po, yung first book na natapos ko na sulatin. When I was on 8th grade. 8th grade? Yes Ano, ilang taon po. yun? So siguro po mga 13, I think, or 13? 12. Oh my Yes. gosh, may book ka na ng 13 years old.
Yes po, pero digital pa lang po. Digital pa Yes. lang. At itong Semideus ay natapos mo ng ilang chapters ito? Ang dami. If I remember po, 40 chapters po. 40. Yes, 40 Oh my chapters po. gosh. And yan pong libro, I think it's 70,000 words po. Mhm. Yun, 70,000 words. Ang galing. Anong mga year 'yon? Ito ay itong book printed 2021. Yes po, 2021. Oo. So I think, siguro 2017 natapos, 2016. Ganun. Around 2016, Around, 2017. Opo, ganun po. Mm-mm. Pero nung sinusulat mo siya, chapter 1 upload, chapter 2 upload. Yes po, ganun po eh. Tapos nababasa na ng readers as Yes you po, go. tapos kaya din po ako talaga naganahan tapusin po ito. Kasi nag-iintay po ng update yung mga readers. Kaya sabi ko, sige, ituloy ko na to. Parang nagulat na lang po ako one time na hindi po ako nagsusulat, di ko po tinutuloy. Tapos nagulat ako, 26,000 reads na. Wow. So tinuloy ko na po siya hanggang sa nagdire-diretso na po. Pero before Wattpad, nagsusulat ka ba on your own? Nung Or- bata po ako, meron po akong mga notebooks na alam ko po, nagsusulat din po talaga ako. And fantasy po talaga yung genre na sinusulat ko. Even when I was elementary pa po eh. Mm-mm. Pero hindi ko na po alam kung nasan po yung mga notebook na yun. Wow. Okay. Tapos parang, so ito yung first of a series or first talagang standalone siya? And what were you thinking noon? Na gusto mo ba siyang gawing series or universe? Kumbaga aware ka na ba sa concepts ng universe na Yes po. tuloy-tuloy ang story? Aware na po ako that time kasi usually naman po mga series din po yung nababasa ko. But when I was writing it, fixed po yung plot niya sa isang libro lang. Kumbaga kung magkakaroon po siya ng another book, ibang na po yun, ibang plot. Or pwedeng yung ibang characters na po, hindi na po si main character yung bibida. Anong story ng Semideus? Actually, kung alam niyo po yung Percy Jackson, ayun po. So, doon po nagsimula yung idea ng The Inspiration. Semideus. Yes po. Inspiration po talaga ang Percy Jackson. And then, more on about prophecies po eh. So, actually, magre-research po talaga about Greek mythology, magbabasa-basa po doon hanggang sa mag-come up na lang po sa idea na, pwede kong gamitin yung prophecy na to sa libro ko kasi ito prophecy na to hindi naman natuloy in the Greek mythology world. Kumbaga ay hindi po siya natuloy doon. So, paano kaya pag natuloy ito? Yun po. Yun po yung idea Wow. ng So, libro. nung sinusulat mo ito, chapter by chapter, tapos, were you looking for inspiration kada chapter? Or in your mind, alam mo na kung paano papunta yung mga paano yung process mo? So, ang process po ng pagsusulat ko, honestly, hindi po ako nag-outline. Talaga? Siguro po yung mga important details lang po like yung characteristics ni main character, tapos yung mga names, yung mga locations. Pero yung plot, hindi ko po siya na-outline. Kasi, ang dami po kasing ideas na pumapasok sa utak ko. Lalo na po kapag habang nagsusulat. So parang, ay magandang plot twist to. Usually po yung mga stories ko po, yung initial plot niya, parang baliktad no, ang kinakalabasan po baliktad ng initial plot po. Paano nangyayari 'yon? Kunyari, kumbaga organically parang mga totoong tao rin sila. I mean, yung characters na 'yon, of course ginawan mo siya ng Apo. characteristics per Apo. So yung mga gagawin nila in the future is based on those Yes po. characteristics, pero hindi mo siya pre-planned. Hindi po, Wow. hindi po. Kumbaga, minsan po may mababasa po ako one time and then bigla na lang po, ay maganda to sa story ko, pwede to. So, yun po yung nangyayari. Pero sir, hindi naman po sa may downside din yung ganun eh. Minsan nagkakaroon po tayo ng mga loopholes. Oh. Kasi, syempre po, iba po yung nasa initial plot mo. So, yun yung nasa first chapters, tas biglang pagdating ng last chapter, hala, nasa na yung nangyari dito. Ganun po yung mga nangyayari. Kaya mahalaga po na nire-revise po, binabasa po uli yung story, nire-revise. And kapag po may publisher,
may editor po. So yun ang job niya. Kumbaga Yes. to plug those holes. Yes po. Kumbaga hanapin yung mga Opo, butas. tapos ina-address naman po sa akin. Ganun po. Ang galing. Ayun, and then paano yun? Kunyari, pinublish mo na siya chapter by chapter. Opo. Tapos dun sa, kunyari, may nabanggit ka na loopholes Opo. na lumabas ng chapter 8 na supposedly ganito siya. Paano siya ina-address nung while it's online? Well, it's online. So, usually po, so nakapublish na po si buong, kuwari po, chapter by chapter. Hindi ko muna po, hinahayaan ko muna lang po yun hanggang sa matapos yung libro. And then, while it's up there, parang may time po na in-unpublish ko po itong buong libro online para linisin. para linisin po talaga, i-revise. And then, nung natapos na po yun, tsaka po siya pinublish po uli. And in-encourage ko po yung mga readers na basahin po uli kasi sa totoo lang po, yung unang version po nito nung high school pa po ako, very Jejemon, ganon. Tas, very Jejemon po talaga, alam niyo po yung, uso po kasi sa Wattpad, yung kinakausap nung main character si author na para bang, yung kunwari po, opo, yung mga ganong bagay. Tapos, syempre, yung mga outdated jokes, ganon. Yun po. And then, nung senior high ko po siya, sinulat po ulit. Nung malapit na po siya mag 1 million reads. Sabi ko, 1 million reads, magwa 1 million reads na, pero yung mababasa nila, Jejemon pa siya. So, yun po, in-unpublish ko po and then, sinulat ko po ulit. While it is being published online, sabi mo nga may mga Opo. loopholes and may mga butas, etc. And may language na gusto kang palitan Yes po. or something. How participative are the audience in building your story? Kunyari, di ba, chapter 1, chapter 2, I'm sure may nagko-comment Opo. sila. Paano siya nakaka-influence sa isang writer katulad mo while you are doing your story? Usually naman po kapag by chapter po, usually po yung mga reactions lang naman po yung mga comments nila. Pero kapag po yung buong libro na po yung nabasa nila, yung iba po, nagbibigay po sila ng constructive criticisms, ganun po. And tinatanggap ko naman po yun kasi, kunwari po, sinasabi po nila na, mas maganda, mas maayos ka magsulat sa ganitong POV. For example, po, first POV, kasi minsan po gumagamit ako ng third POV. So, yun po yung parang tinitake into mind ko or kaya may mga readers po na nagsabi po sa akin na try daw palawakin yung character description ni ganito para mas maano po nila, mas ma-imagine. Kasi minsan po, pag na-describe na si character in this chapter, hindi na po siya ma-describe sa iba. So, yung ibang readers po makakalimutan na din, ano nga ba, sino nga ba ito? So, yun po. Yung online community po, nakakatulong din po sa akin to learn. And, parang ang galing nga, ano? Parang sila rin mismo ay very well versed. Kumbaga, alam nila kung paano magbasa. opo, yung iba po, lalo po. And then, actually, magja-jump po ako dito sa isang Sige, libro. go. So, dito po, yung mga characters po ng libro na to, lahat po sila galing po sa readers. Itong Yung Phoenix. main character lang po yung galing po sa akin. Pero the rest of the characters po, sa mga readers po yun. Meron po akong parang ginawa sa online po. May ginawa po akong enrollment form kasi academy So may ginawa po akong enrollment form. Fill outan po nila yon, like kasama yung name, yung characteristics, yung parang power or type of wizard Personality. ba, sorcerer, ganon, or kaya vampire ba yung gusto nila. Sila po yung nag-fill out po doon. Pati yung history nung Backstory, gano'n yung nila? backstory po ng Wow. characters, sila din po, nagbibigay din po sila. Tapos, ayun po. So, through those inputs po ng mga readers, nakabuo po ako niyan, ng Phoenix Academy. Kumbaga, nakatulong din po yung mga backstory nila sa naging plot po nito So, yun Ang po. galing. Opo. Ibig sabihin, kumbaga, binigyan ka nila ng characters. Opo. Tapos parang To make ginawa your ko own po, story. binuhay ko na lang po sila dito. And they lived in your world. Yung world naman, ikaw yung nagbuo. Yes Ikaw po. yung nag-construct. Yes po. Okay. Tapos, this is the second one or malayo ba siya from
dito sa Semideus? Sinulat ko po yung Phoenix Academy. Ongoing po the Wow. Semideus. Tapos, ito po yung second po na natapos ko. Big sabihin, dalawang story yung binubuo mo. Opo. But I would At the not same recommend time. that. Paano nga yun? Yun nga yung I would not next na recommend tanong that, ko. Ang sir. hirap, parang ang hirap, ang gulo nun sa utak. Opo, kasi matagal po natapos to 1 year. Mhm. Pero siguro naman po, I think that's okay for writing a book. A year is good para po talagang maging maayos yung libro. And then, after ko po matapos to, edi saka po ako nag-focus dito. Pero siguro mga nasa 20 chapters na din po yung nasulat ko sa Phoenix Academy that time. And wala naman po. Mahirap po siya. Pero since magkaiba po talaga yung world nito tsaka world nito. Ito po talaga is very Greek mythology po talaga. So hindi po ako nililito Ayan. when it comes to writing this. Kumbaga may clear delineation Yes po. siya. Opo. Kasi yun yung next question ko. Yung anak ko, hindi ko naman siya pinabasa nito, pero nag-binrouse niya tong Opo. books. Tapos ang question niya is, how do you keep track of the storyline? Na ang haba-haba na nung itong books mo, ito, ang kapal na, ilang pages ba to? Yung last page niya is 379. Tapos itong isang book ay ilang page na, 300 plus din. So how do you keep track of the storyline? So, nabanggit ko po na hindi pa ako nag-outline. Mm-mm. Ang ginagawa ko po, binabasa, for example, ongoing pa po si book. Mm-mm. Nasa ilang chapters pa lang po. Ang ginagawa ko po is, binabasa ko po siya ulit from the top, Mhm. and then saka ko po ina-outline. Kumbaga, Ah. para meron po akong outline na, nangyari na to sa chapter na to. And then, yung mga mahalagang details po, ini-input ko po dun sa outline para kapag nagsusulat po ako, mabalikan ko po ano ba nangyari. Tama. And then, ano ba yung kailangan ko pa pong i-address. Mhm. Yun po. Parang ang galing. Kasi, tama, yung outline gives you a direction where to go. Opo. Tapos yung ginagawa mo is parang nagbabacktrack ka kung ano yung pinanggalingan mo. And from there, saka ka magsusulat ulit Yes ng po. panibago. Yes Parang po. ang galing. Okay din na writing process yon. Okay. So, mapunta naman tayo sa printing and publishing. Kasi Okay. how many stories have you written online before you got published or yun, na-print as in physical book siya? Actually, 7 po. Yung 7 po, Mm. natapos ko na pong lahat yun. Nakaiwan lang po siya sa Wattpad. Mm-mm. Pero, ang ginawa ko po, so, natapos ko na po yung mga libro. Ang una ko pong pinasa sa mga publishers, ito pong Phoenix Academy. Kasi that time, mas confident po ako dito. Mhm. Si The Semideus po that time, Jejemon pa po siya eh. Jejemon pa po siya, kaya sabi ko, hindi pa to tama for a physical book. Ito naman, parang mas Personal. naging mature na din yung writing ko po Mhm. dito. Mature. Ayun Pero po. ito ay grade 8? Grade 7 Grade po. 7 ito Grade ay 7. Grade 8? grade 8. Oh my Pero gosh. isang year lang naman Oo, po. oo. Opo. Hindi, mas ano po ako dito eh, parang 13, 14 malawak years din old. po yung world building ko po dito. Wow. Ito po kasi talaga, mismong imagination ko na po yung Mhm. gumana. And ito po, meron siyang basis yung sa Mhm. Greek mythology. So, mas malaya po ako kumbaga dito Mm-mm. na magsulat. So, ayun po, pinasa ko po siya sa mga publishing companies. For example po, if familiar po ang ating mga readers sa Precious Pages, Mm-mm. sa Pop Fiction, sa Psycom, Mhm. those 3 po talaga yung pinakakilalang nagbebenta ng mga Wattpad Mm-mm. books po. Ah. Yes po. So, mataas po yung pangarap ko nun eh. Gusto ko Ah. dun agad sa tatlong yun. Although Big meron three pang na. ibang meron pa pong ibang mga publishing Publisher. companies po. Or kaya pwede naman pong self-publish. Mhm. Pero yun po, sariling gastos. Mhm. So, sa totoo lang po, hindi po napansin Mhm. si Phoenix Academy. Hindi po siya napansin. Pero you were nung natapos mo yung 7 books, anong year na ito? Grade ano ka na nito? I think Or college ka 2021 na? po. 21. Senior high. Senior high. Yes po, Tapos mo na senior yung 7 Grade 12 po books. ako, tapos na po yun lahat. Mm-mm. And then why did you think of printing
kumbaga having a physical book, paano siya pumasok sa ano mo? Pangarap ko po talaga yun. So, bago pa lang po ako nagsusulat, pinangarap ko na po na magkaroon ng published book. And sabi ko naman po sa sarili ko, parang hindi naman imposible. Kasi growing naman po yung mga books ko that time eh. Parang nagiging 1 million reads na po almost. Wow. When I started passing the books to the publishers. And then meron pong kumbaga that time po nung senior high school ko po kasi siya naisipan na ipasa po sa mga publishers. That time po meron po akong parang steady na community or readers na lagi po nakakaabang po sa mga updates. Ayun po. So, dahil din po sa kanila, parang lumakas din po yung loob ko. And, actually, sir, before we actually go to the publishing, kailangan din po kasi minamarket yung libro. Ayan. Mahalaga po na kahit digitally online pa lang siya, minamarket na po siya. So, dati po, gumawa po ako ng bagong Facebook account. And then doon ko po pinopromote yung mga libro ko through the online groups, mga Facebook groups ng Wattpad. Tapos, pinopost ko doon. And mahalaga din po, actually, is yung book cover. Yung book cover po. Yung artist, yung magagawa. Opo, yung artist na magagawa. So, mostly po ng mga readers ko, nakatch po yung attention nila through the book covers. Tapos, binabasa na po nila hanggang sa yun nga po, naging steady na po yung naging, hindi man stable, pero meron na pong mga readers na talagang nag-aabang. And then, ayun po, hanggang sa nagpasa na po talaga ako. Pero question, before nag-print, before nag-publish ganito, kasi ito talagang bibilin mo siya for you to read. Sa Wattpad, kailangan mo lang mag-login or kailangan ba talaga mag-login para niya mabasa or hindi naman di ba? Parang I think, hindi ko po sure kasi may account na po ako doon. Pero I think kailangan nga po mag-sign up. Pero still, wala ka naman kailangang bayaran for you to read. Wala po kailangan bayaran. The stories there. Wala po. Sa Wattpad ba merong monetization? Meron po. Yung mga iba po, nag-apply din po ako dun Parang Wattpad paid stories po. Which, bibili ka po ng Wattpad coins and to unlock the chapter, you need to buy it with coins. Kumbaga readers din ang Yes po, readers din magbabayad. po. Okay. Kala ko parang sa YouTube, 'di ba, may monetization, may ads, ganun. So libreng manood pero ang nagbabayad ng fees ay yung mga nagkakarga ng mga ads. So sa Wattpad pala is reader-based pa rin siya. Hindi parang po. subscription. Depende po. Merong iba-iba. Yung sa mga stories ko po, wala pong paid. Pero yung kumbaga yung monetization scheme. Yung po. Hindi naman po ako kumikita dito sa Wattpad actually po. Pero may ads po yung yung story, yung site mismo po, yung app. Opo. Galing. So napili mo ito si Phoenix Academy out of the 7? Yes po. Or ito lang talaga yung pinagpilian mo kasi ito yung dalawang first? Kasi it will jumpstart your parang series of books. May nakalimutan po ako, sir. So, bago pa po, para po mabigyan context lang po kung bakit ito din yung pinili ko po. Sa among those 7 books po, meron na po akong book na nanalo sa isang Wati Award. So, yung Wati Award po, annual po siya na like, pwede po mag-entry ang lahat and then may ilan lang po na nananalo per genre. And then, yung isa ko pong libro doon, which is The Orphic Secret, which is not here po. Pero part po siya ng installment nito. So, yun po. Standalone din naman po. Nanalo po siya that time. So, doon po mas lalong naging lumawak po yung readers base ko po. And then, inisip ko naman po, bakit hindi na lang po yun? Kasi ito nanalo Pero to be honest po, sir, mas mahalaga po talaga yung number of reads. So, doon po ako nagbase na etong dalawa po kasi parang almost 1 million na that time. So, yung nanalo ko pong libro, parang wala pang 100,000. So, nagdesisyon po ako na eto na lang para i-launch kumbaga yung career ko as published author. And then, sa ako na lang ihahabol si other books po.
para, ito din po kasi ang mas kilala eh. Mm. Although yun po yung nanalo, pero ito po yung mas kilala ng tao. So yung mga stories mo, yung mga books mo, specifically for the Phoenix Academy, yun yung nasa universe siya. In Yes one po. universe. Yes po. Different stories, different characters, or maybe some recurring characters Pero one universe. in one universe. Yeah So pwede mo siyang basahin itong book. Mauna po yun, Yung okay iba, lang po. mm. Opo, tapos saka mo po ito babasahin after you read those, okay lang po yan. Okay. So hindi naman pala siya kumbaga sequential. Hindi po siya sequential. Ganon. Okay. So ikaw personally, ano yung naging effect sa'yo? Nung nag-publish ka sa Wattpad digital. Tapos dumarami yung readers. Ano yung tumatakbo sa isip mo nun? Akala ko po kasi dati hindi ko po kaya magsulat. Mhm. So, ako po hindi po talaga ako yung type of person when I entered high school. Hindi po ako yung lahat grammatically correct na. Hindi po kasi ako nag-i-English lagi nung bata din. Mhm. Yun nga po, jejemon pa magsulat dati. Pero nung nag-grow na po yung mga libro, Mhm. doon ko na-realize na you don't have to be great at first. Mhm. Kasi matututunan din po kasi yun eh. Tsaka nag-i-improve po. Naging effect po. Siguro, I would say, tumalino. Tumalino. Kasi po, everyday, nakaka-discover po ng mga bagong vocabs and then na-apply po sa writing. Mhm. And na-enhance po yung writing skills. Mhm. Lalo na po kapag inaaraw-araw at ginagawa po siyang hobby. Kasi, nung senior high po, which is pandemic, I think, nung pandemic ko po, siya inaraw-araw po talaga. Ginawa ko po siyang hobby yung pagsusulat. And hinanap-hanap, kahit kumari po, isang araw na parang ayoko po magsulat ng araw na to, pero hinahanap-hanap po nung utak ko, magsusulat ako. Mhm. And then, ayun po, hanggang sa ang dami ko na pong nasulat. So, it really helps me na mag-cope din po. Kasi kapag hindi po lumalabas, pero at least it helps me na may magawa po to cope dati po with the pandemic, with stress or anything po. Ayun. And then of course, dahil sa Wattpad, I'm sure nakabuild ka rin ng community. Yes Around po. yung community of readers mo. Opo. Yun. And I'm guessing nakatulong din yon kasi lalo na nung pandemic, 'di ba? Mahirap talaga mag-connect sa other Opo. people kasi physically bawal. Yes So, po. And nakakonnect din po ako sa ibang writers. Yes. And naging friends ko po sila. And through Wattpad din po, may mga na-meet na po akong mga Wattpad friends po. Personally, nagkikita-kita po kami minsan. And then, ayun po. Masaya kasi meron ka nang online friends, meron ka pang friends sa personal. sabi mo, yung 7 books, yun na ba yung last na nasulat mo? Meron po From ako mga before. ongoing. May mga Pero ongoing. hindi ko pa po siya natatapos simula po nung nag-college. Pero Opo. pinapublish mo siya Yes po. chapter by chapter. Yes po, once po may Ayan. masulat po ako, pinapublish ko po. Kumbaga, you're keeping still the community, your reader community alive. Yes po, pero minsan po naiinis po sila kasi hindi na po ako nag-update. Pero still, I appreciate the community, the readers, kasi very interactive po sila. And ako naman po as an author, gusto po kasi nila yun, nakaka-interact din si author. So, natutuwa po ako. So most probably with your page, kumbaga FB page and then Opo, your opo. Wattpad Or kaya account. sa mga comments po, iniisa-isa ko po talaga dati nare-replyan ko po sila. Sabi mo kanina, you were trying before na everyday magsulat. Opo. How much can you write in one day? Yung pinaka grabe na, as in nakatutok ka for one day. Okay po. So, for a day, I usually target po 1 chapter. So, 1 chapter po a day. And then, kapag po nagawa ko po yun, halos makakatapos na po ako sa isang buwan ng isang libro. Wow. Tapos, nag-try po ako, sige, para kaya ko na 2 chapters a day. Yung isang chapter po, usually, naglalaro po sa 1,000 words to 2,000 words. So, ayun po. Parang hanggang mga 2 chapters lang naman po per day. Pero kapag po revision lang po yung ginagawa, kahit po hanggang mga 6 chapters po yung sa pagre-revise po. Tapos ang pinakamabilis mo na book na natapos is 1 month?
Yes po. Wow. Pinakamabilis po yun. Pinakamatagal. Kasi hindi ngayon, hindi pa natatapos. Ito. Ayan po, ito pong dalawa yung pinakamatagal kong natapos. Kasi nga po, ano pa lang po yun grade 7, grade 8. So mga natapos ko po, grade 9, grade 10. May napansin ka ba sa iyong writing style Opo. through the years? Sinimulan mo to. Opo, ganyan. opo. Sige. Kasi, yun nga po, nabanggit ko nga po, Jejemon pa po to. Tapos, hindi pa po sobrang descriptive yung mga dialogues. And then, yung pagdating sa writing po, sa narrative, hindi pa po siya punong-puno ng description or hindi pa po siya, kumbaga ako pa lang po yung makakaintindi kasi ako po yung nagsulat. Baga in your brain, in your mind, in my nakikita mo mind, talaga sila. Alam ko na to. Pero pagka reader na, kumbaga ako po nung nagtagal na tapos binasa ko po uli. So, ano ba to? Ano ba tong sinasabi ko dito? Tapos, natuto po ako to use words, pero hindi ko po ganong pinapalalim din po yung words. Kasi, for me, mas mahalaga po yung relatability ni audience or ni reader. Kesa po yung sobrang galing mo nga magsulat, sobrang dami mong eloquent words, ganon. Pero hindi naman naiintindihan ng reader. So, iniiwasan ko din po yung sobrang haba. Kasi, may inip na po si reader. So, natuto po akong bumalanse. As time goes by, natuto ko pong ibalanse yung sarili kong yung writing style ko sa kung ano yung aakma sa readers. Usually po, madami nagsasabi, magsusulat ka para sa sarili mo. Ganun. Kasi ideas mo naman yan, libro mo naman yan. But at the end of the day, it's always important to take consideration into the readers. Kung ano yung matatanggap ng readers. Kasi published online hindi mo naman may iwasan po na although sinulat mo yan para sa sarili mo, hindi may iwasan na babasahin po ng tao. So mahalaga po na magiging aware din po kung paano kaya nila ititake yung scene na to. Ayos kaya to? Or ganun po. So mabalik tayo dun sa printing. Apa. So minarket mo siya, sabi mo, important na i-market online. Yes kahit po. yung digital books pa lang. Yes So po. I think you've established yourself as a writer, ganyan. Yes. Pero itong sila publisher, sila printing press, ay kumbaga ang daming nanliligaw sa kanila ng mga publish Opo. na mga authors Author din. po. So how did you market yourself to them? So, di ba nga po, hindi naman po napapansin si Phoenix Academy. Hindi po siya napansin ng mga publishers that time. Nung ginagawa ko po minsan, wala, nagmamanifest lang ako, nagpo-post sa Facebook, sa Twitter, na sana ang wish sa Pasko, mapublish yung libro, gano'n, tapos itatag sila, gano'n po. And then, wala naman po, tuloy-tuloy lang naman po ako nagsulat, although hindi po napapansin yung books ko ng publishers. Tuloy-tuloy pa rin po kasi eventually darating din naman po yun if destined. Opo, if destined po talaga. And then, dumating po sa point na sila na po yung lumapit. Wow. And hindi po sa dito. Hindi po talaga napansin Hindi to. Hindi sa Phoenix Academy. Ito po yung napansin. Si The Semideus. Yes po. And nagulat po ako that time kasi hindi pa po siya nakaka-reach ng 1 million reads. Which is for me po, unusual siya. Kasi usually, ang kinukuha po talaga nila, yung mga books na 1 million na gano'n. And then, nagulat po talaga ako na si Saycom po, which is the publisher of this one, nag-message po kung kung meron na daw bang ibang publisher si The Semideus, kung interested daw ba ako na maging under nila. Go! Wow. Go po talaga ako nun. And, ayun po, hanggang sa nag-discuss na po kami kung anong mangyayari kay The Semideus, nagpirma na ng kontrata, and na-revise ko na po siya with the editor. Ayun. Yun kasi yung next question ko. Kasi sabi mo, kumbaga ito yung first na books na sinulat mo Opo. yung story, sabi mo medyo Jejemon. So, Opo. how different is the first edition or first sulat mo doon sa The Semideus versus ditong sa printed? Malayo ba? Malayo po. Wow. Kasi, although same plot, pero how it reaches the plot, it's very different po. Kasi,
may mga tinanggal na po ako, mga hindi naman necessary yung character na to. So, ayun po. Tapos, talagang tinake into consideration ko po yung mga comments ng mga readers and then in-apply ko po dun sa bagong version. Actually, before pa naman po ma-approach ni Psycho, na-revise ko na po siya. And then, so kumbaga, ano na siya, first version, yung Judgment, second yung medyo okay na. Tapos yung third version po, ito na po yung libro na to. So hindi na siya Judgment? Or may pagka pa rin? Hindi na naman po siya Judgment for me. Pero sinasabi po ng mga kaibigan ko na nagbabasa po ng libro ko, naririnig daw po nila yung boses ko pag nagbabasa sila. So parang may sense of andun pa din ako sa story po. Which is good or bad? Depende po. Kasi at least may establish mo yung writing style mo na ganito siya magsulat. Kasi ganito siya. Pero at sometimes, depende po sa character. Kapag po malayo yung personality ko or malayo yung inner dialogues ko with the character, kung paano dapat siya, yun po yung bad side. So, mahirap po siya kasi kailangan mong itabi kung ano ka, kung sino ka, para mabuo si character. So would you say in yung mga nasulat mo na, have you developed your own style or meron ka bang nakikitang distinction na ito, ganito ako magsulat? Meron naman po, pero hindi ko po alam kung paano siya i-describe. Pero I would say na I always when writing, I always strive to connect with the readers. Tama. Kumbaga, kung ano yung parang relatable nga po para sa kanila. Para mas maging invested po sila sa story. And yun po. Yan, ang galing. Okay, so ngayon, printed na siya. Ano yung difference ng isang, sa iyo personally, sa Opo. isang printed book author versus yung Wattpad author na madami na ring nakabasa? Ano, ngayon, kumbaga, meron ka ng physical book. Ano yung naging difference sa'yo? Naging difference po. Mas natuto po ako na maging professional when it comes to writing. Kumbaga, hindi na po siya you're writing for a hobby. Hindi na po siya gano'n. Nagiging career po siya yung pagsusulat. Kasi nakakasalamuha po ng mga editors, yung mga professionals na po talaga. And you see how they digest a story, kung paano po nila tingnan yung isang story, na lalaman mo po through their comments, ganon. So, at mas natutunan ko din po yung maging tama po yung sa grammar ng English, sa grammar ng Filipino, kasi nagbibigay po sila ng manuals for that. Kumbaga, kung ano yung tamang, kung kunwari po, yung ano ang, actually po pag ginawa po siyang anong, dapat po may ano nga po tawag apostrophe. doon? May apostrophe po yun. So, doon ko po natutunan yun. So, in-apply ko na din po siya sa mga sinusulat ko po na stories. Yun po. Galing. So, kumbaga, kasi doon sa Wattpad, it's just you and your readers. Yes po. Parang ganun siya, Yes yung po. community. Tapos ito kasi part na siya of a business. Opo. So, para mas naging, I would say, mas naging technical po yung pagsusulat ko po. In terms of books being printed, meron na bang in line na next? Ang tina-target ko po na i-print next ay yung for this one po, yung next Sa story po Semideos. nito. Pero hindi po next story kasi nga po, Kumbaga, in the basta world. in the installment of that one po. Kumbaga, ang tina-target mo na i-publish, i-print din is nasa world ng Semideos. Yes po. Okay. So aside from dun sa fantasy and dun sa Greek mythology, meron ka bang iba pang worlds na gustong or na kino-construct? Gusto ko po actually, pangarap ko po magsulat ng romance. Kasi Okay. matagal ko na pong tinatry si romance na isulat, pero hindi ko po talaga kayang isulat si romance. Bakit? For some reason na wala po akong maisip ko, anong gagawin ng dalawang to? Ganun po yung mga naisip ko, anong gagawin nila? Anong magiging Pero conflict ikaw nila? ay ano din naman, kumbaga nagbabasa ka rin naman ng romance na Opo. novels or romance. Opo, pero hindi ko po alam kung ano. Ganun. Paano ko isusulat to? Ganun po. Pero mas
mas well-versed ka, mas malalim yung iyong background and influences sa fantasy and sa ano. Yes po. Pag Sa- fantasy po talaga, okay, go. Dire-diretso po yan. Wala akong may isip na gagawin. Kaya ko mag-isip ng plot twist for that. Yun po. Pero when it comes to romance po talaga or anything na, for example, na hindi yung walang real world lang, contemporary po, kumbaga. Medyo mahirap po siya kasi kailangan maging crucial when it comes to information, when it comes to facts na baka mamaya mali pala. So, yun po. Mas mahirap siyang laruin. Mas mahirap pong laruin po talaga. Nag-post tayo sa Facebook group, Facebook page ng gusto ko maging the podcast. So merong mga nagtanong. So ang first questions ay galing kay Alvin Kaintik. Question, kapag po ba nagsusulat kayo may strict outline or kayong sinusundan or nadidiscover nyo na lang din yung story as you go? So ito na, Yes, sagot mo na po. yan kanina. So ang kanya daw is as you go sinusulat. So ang next question is, sino yung pinaka-paborito nyong character na nagawa ninyo at bakit? I would say po wala po sa dalawang to eh. Yung nasa, Wattpad pa po. Sa The Orphic Secret, which is yung nanalo po ng Watty Awards. Yung main character po doon na si Four, yung female main character. Kasi very kuwela po si Four. And natutuwa po ako sa kanya kasi bumibenta po siya sa readers. Bumibenta po yung kakwelahan niya, which is kakwelahan ko rin po sa readers. Ayun, maganda. Nabanggit mo, kakwelahan mo and kakwelahan ni character. So, Yes do po. you consciously put your own characteristics in some of your characters? Or meron bang ganon na nagaganap? Or yung mga kaibigan mo, nilalagay mo dun sa libro mo? Ay, parang sir, parang magandang idea yun, yung sa kaibigan. Hindi ko pa po naiisip yun. Pasalamat po sa idea. Ayun. Pero, usually po, siguro character ko po eh. Kasi nga po, nabanggit ko po na minsan naririnig ko nila yung boses ko dito sa libro. And then, character ko na mas pina-exaggerated or kaya Ayan. ni-refine. Yun po. Kasi I guess, of course, mas kilala mo kasi yung sarili mo versus yung sa iba. Kasi may narinig akong interview kay R.L. Stein, isang children's book author. So ang ginagawa niya lagi is yung story niya umiikot lang sa neighborhood niya. At lahat ng stories niya ay mga characters na kaklase nung anak niya, tapos kapitbahay niya. Puro yun yung mga characters na ginagamit niya. Ayun. So, next question is galing kay Iko Bonbon. Ayan. Paano mo makukumbinsi na ang isang fiction writer novelist ay isang magandang trabaho or career? Okay po. So, when you start, for example, nakapag-publish na po ng mga libro, and madami na po, for example, madami na pong libro na publish and bumibenta po talaga siya. Passive income po yun. Kasi, depende po sa publisher kung gagawin po nila every quarter or every sale po nila isa-send yung royalty. Meron po tayong tinatawag na royalty po pagdating po sa mga libro. So, although they own the rights of selling your books, meron ka pong makukuhang percentage for every sale that the book sells po yun. And you think at this era natin, magiging okay ba siya na maging sole source of income? For me po, hindi po siya okay na maging sole source of income. Siguro, pwede pong give it 2 years na magsulat ka and to market yourself. And then enter another job para habang may trabaho ka, you have a passive income. Pero kapag po, I think meron naman pong mga ibang authors na yun po yung kanilang Talagang soul, main. yung kanilang main. Pero sila po talagang madami na po silang na-publish na libro at kilalang kilala na rin po sila. Ayan, may isa pang question dito na interesting. Yun po, may dadagdag po Sige, pala go. ako. Kasi ngayon, uso na po ngayon yung adaptations, Wattpad adaptations. Madami na pong, for example, si Viva, si ABS-CBN, or si GMA, meron silang mga stories na ina-adapt po na from Wattpad. And I think it's a good career, lalo na kapag nakarating na dun po sa level na yon. Pero for me po, hindi ko po naiisip na dumating sa ganong level kasi po fantasy po eh. So parang mahirap po siya really
i-put into a television series. Lalo na kasi ang most na pinipick up ng mga big networks or ng mga production companies ay mga romance, Yes po. teen Opo, drama, mga ganon. Yes po. Okay. So yan, may isa pang question dito si Alvin. Anong libro yung nagbago sa idea mo ng storytelling o nag-influence sa'yo kung paano ka magkwento? Not your book. Not my Kumbaga, from other authors. Meron ba? Si Marilu po, tsaka yung The Young Elite series niya po. I don't know if familiar po ang lahat. Pero doon po talaga ako na-inspire na magsulat ng sarili ko pong libro. And yun po. Parang lahat po ng libro niya binasa ko. And nagustuhan ko po yung writing style niya. Kasi yung iba pong libro actually, yun nga po, very narrative po eh. Pero yung kanya po ay hindi sobra, pero tama lang. And doon ko po din na-adapt yung writing style ko na, ganito yung gusto kong ma-adapt na writing style po. So yan, may question si Jean Ray Grande. Ang question niya ay, paano mo na-organize ang scenarios na isusulat mo when you have so many ideas on the plot or what would happen in the story you're writing? Like, how do you pick the plot na susundan sa story mo? Kasi nabanggit mo kanina na as you go, Opo. yung pag-ano. So, paano mo siya pinipili na ito na yung plot na susundan ko? So, minsan po nililista ko po yung mga ideas po na gusto ko pong mangyari for the next chapter. And then, yun nga po, nabanggit ko po na may outline po ako for the past chapters na ni-write na sinulat ko po. So, banabalikan ko po yun and iniisip ko po na alin kaya dito yung mas ko-connect sa mga nangyari before. And alin kaya po dito yung mas may ma-unfold pa po ako para humaba pa yung story. Yun po. Ayun. And next question niya is, how do you build your characters' distinct personalities without making them similar to each other? Kasi sa dami ng mga libro mo, of course, ang daming characters na nito. Opo. So, ang hirap, personally, ang hirap mag-build ng another character per story. Ikaw, multiple stories pa yung ginagawa mo. So, actually, dito nga po sa mga academy series po, lahat po yon may basis po sa readers. When it comes to this one naman po sa Greek mythology installment naman po, may basis din po which is the Greek myth. And then, yung iba ko naman pong stories naman po na wala pong any basis. Ang magiging basis po nun ay yung concept po na naisip po. Kunwari po, meron po akong dark fantasy na sinusulat po ngayon. Wow. Hindi pa po siya tapos. And nagre-revolve po siya around the 7 deadly sins. Ganun po. So parang dun sa mga concept po, nakukuha yung distinct personalities po ng characters. Ayun po. Ang galing. Tapos, yun, ang sa akin, nahihirapan ako kung sakaling ang daming libro, tapos ang daming characters, tapos ang daming storylines, Opo. tapos nagkakaganon-ganon sila. Ako hindi ko ano yun. Kaya, ang galing mo. Thank you Kasi, po. yun, kumbaga na papagtagni-tagni ninyo. Okay, so ang last question, yan, ay from Jean Ray ulit. Paano mag-cope sa writer's block? So ito yung madalas na question sa mga writers. And of course, every writer, every person has a different way to cope. Yes po. Ikaw? Me? Kasi po, I wouldn't say I'm really in a writer's block right now po. Pero very tamad pa po kumbaga. Wala pa po sa momentum to really write. Pero what I do kapag kailangan ko talaga magsulat and gustong-gusto ko pero hindi ko magawa. I have a playlist in Spotify na ano po, na doon po parang doon po naka-include lahat ng yung may fantasy vibes ba, yung otherworldly vibes. And pag pinapakinggan ko po yung mga yun, nakakaroon po ako ng ideas kasi habang pinapakinggan ko po kung ano-ano na-imagine. And then kapag naman po walang-wala, hindi pa din kaya ng sa playlist, ang ginagawa ko po is nire-read ko po yung mga stories na favorite ko po. Stories na Especially favorite mo of different authors or sa'yo rin? Hindi po, yung sa different Okay. authors. And then, kapag po, after nun, mabasa ko na po yung ibang stories.
specifically kay Marilu, since yun yung po yung nabanggit ko po kanina, na inspiration ko po sa pagsusulat. After po nun, nagkakaroon na po ako ng idea, so magsusulat na po ako. And kapag hindi pa rin po talaga, binabasa ko na po uli yung mga libro ko. And then yun po, nagtutuloy-tuloy na po yan. Para you can find your voice again. Parang Yes ganon. po. And yun po pala, ang effective po sa akin, for example, in a day, pine-pressure ko po yung sarili ko. Kailangan ko magta-timer ako in an hour. Kailangan matapos ko tong 500 words or 1,000 words in an hour. So yun po yung effective din po sa akin. Okay. So, yun yung last question natin from our reader. So, pero sa iyong buhay as a writer ng published book and then writer din sa Wattpad, ano yung difference na napansin mo sa readers? May interaction ka ba sa readers ng printed materials mo na hindi sila sa Wattpad? Kumbaga, nakita ko tong libro mo to, Opo. nabili ko sa National Bookstore, tapos ano lang siya sa'yo. I would say na when it comes to printed books po, ang mga nagbabasa na po usually na besides the readers online is yung mga writers, co-writers ko po. So, dito po sila nagbabasa, hindi po sa online. And then, mas iba yung, mas iba po yung, kumbaga, yung reading, yung pagbabasa Habits. nila, reading habits nila. And, for example, magka-anecdote sila and then give comments, ganun po. And then, constructive criticisms. So, I guess it helps na makabuild ng connection with other writers din po. And it helps na mabuild din po yung professionalism po when it comes to being a writer or being an author po. So sabi mo kanina, yung mga books mo online garnered millions of reads already. Yes po. Does it translate to the printed material? I mean, kumbaga kasi ito, malakas siyang binabasa sa online. Okay. So you would expect na marami ring magbabasa nito sa print. So nag-translate ba siya? For me, sir, dito po sa Decibiteus, naging 7th bestseller naman po siya sa Psycom Icons, which is Wow. parang brand po ni Psycom nung bago pong release po siya, 2022. So, I think it also translates, pero I would honestly say na hindi po masyado kasi ngayon nga po, college na po ako nung nilabas po to and hindi na po ako masyadong nagsusulat that time. So, I would say na hindi po ganong nag-translate kasi yung mga reads naman po sa Wattpad, per chapter po yun. So, pagbasa ka ng isang chapter, plus 1 Counted read, na yun. counted na po yun. So, hindi naman po 1 million na yung nagbasa ganon. So, 1 million ang nabasa kumbaga po. So, mahalaga din po talaga na maging active pa rin po sa community para mas ma-translate mo yung online reads mo to sales. And although meron po tayong publishing company na sila yung magmamarket, Market. mahalaga po kasi yung yung author and reader interactions kasi for me po very appreciative ang mga readers kasi kapag nag-i-interact si author sa kanila, hindi naman kami artista, hindi naman kami celebrities or anything. Nagsusulat lang naman kami and just like anybody else, we're all normal people naman. And ayun po, parang very appreciative sila, very natutuwa po sila. And for me, yun nga po yung mahalaga, yung interaction and kung paano alagaan kumbaga ang mga readers po. Ano yung, aside from, kumbaga, kinatatamaran mo lang magsulat, ano yung mga challenges? Meron ba sa pagsusulat? Challenges po is bukod sa katamaran and bukod po sa yung consistency kasi writing is really a commitment. Parang any relationship need ng passion, commitment. I think nahihirapan po ako when it comes to ngayon sa pagbalik po nung na-establish ko po dati na relationship with the readers. Oh. Yan po yung ayon.
Kasi nga po, parang hala, napabayaan ko na sila. Ano ako, ang dami kong ginawa nung college. Ganun po. So, para mahirap po for me na ibalik po yung relationship ko with them. Especially na hindi naman po ako ganun masyadong nagsusulat. So, I think it all boils down na kailangan mong sulat. When you start it again na sa hobby, kailangan hindi na po talaga i-let go yun. Yun po yung pinagsisisihan ko po na di ba po araw-araw po ako nagsusulat. Dati, Opo. So, naging hobby na nga po siya. Lagi na po siyang hinahanap ng katawan ko before. Hindi pwedeng isang araw hindi ako makapagsulat. And then, hanggang sa isang araw, hindi ako nagsulat. Nagtuloy-tuloy na. Dalawang araw. Opo. And, ayun po. Hanggang sa, yan, hindi na. So, I think really, when nag-grab na yung momentum to write and nasimula na hanggang sa isang araw, magiging a week, talagang i-commit po yung sarili na ituloy po yung pagsusulat para talagang ma-build po itong writing career. Yan. Ano naman yung perks? Ano naman ng being a writer? Ano yung magagandang mga nangyayari? Well, magagandang nangyari po is nakakapunta po sa mga book signing events. Ayan. Lalo na po kapag organized ni publishers. So, usually, meron po silang annual na book events. So, nag-organize po sila doon. And although, kunwari, hindi pa nababasa ni reader yung libro mo or wala pa siyang libro mo, pero na-meet ka niya there, it also helps po kasi nakaka-interact sila and nakikilala ng ibang tao pa. And ayun po. So, lumalawak po yung network, I would say, when it comes to perks of being a writer. And syempre, natututunan po magsulat. Yun po. Nabanggit mo kanina na you write as you go along. Kumbaga, walang predetermined na kung saan siya papunta. Question is, how do you know that it is the end of the book? Usually po, when it reaches yung end na po ng initial plot na nasa utak ko. Although, nasabi ko po na yung plot po nababaliktad po. Pero, meron pong definite end po ako nakikita na, ito yung kakatapos ng librong to. So, dito na po siya matatapos po. Ayun. So, kumbaga, from the start, meron ka ng idea sa dulo na more or less dito siya papunta? Yes po, yun po. Okay. Pero yung mga how to get there. Yes, how to get there, yun po yung nag-iiba-iba. Yun yung nag-iiba-iba. And how long usually is your books? Kunyari, ito, mas makapal si Phoenix Academy versus Lost Mortals. Usually or parehas po, lang ba siya ng dahil ito ay mas makapal lang na paper versus isa-isa? mas mahaba po actually si Phoenix Academy. I think siguro mga 75,000 words po. Wow. Ganun po. And almost Ibang 70 chapter. ata po ito. And syempre po kasi dito, sariling world po. So, So, pwede mo siyang expand talaga. Opo, nag-expand po talaga ako when it comes to the details po ng world. For example, kung anong itsura ba ng castle na yan, anong itsura ba ng academy po na yan. And yung mga sariling gawa na mga creatures, kailangan po talagang i-explain yun. So, kaya po siya humaba din. Yung perks po pala ng pagiging writer pala. Nakalimutan ko pong banggitin ton. Yung naka-attend po ako first time ng Manila International Book Fair and naka-attend po ako. First time ko po yun. And as an author, hindi po as a reader. So it's really a blessing po kasi binigay po sa akin po yung opportunity po na yun. Ayan. So ito yung last question natin para Question is from Alvin. Meron ka bang naisulat na character na nagpabago ng paniniwala mo sa buhay? O na-challenge ang paniniwala mo dahil magkasalungat ang personal na ugali mo at sa character na to? Kumbaga, so far from your beliefs. Okay po. So, I think nabanggit ko po kanina na meron po akong binubuo na dark fantasy novel po. And nag-revolve around 7 Deadly Sins. So, pagdating po sa genre na yon, syempre, very taliwas po yung principle sa buhay dun sa concept po na yon. Kasi po, wala dark fantasy It would really revolve around, for example, deaths or kaya
suffering, ganun po. So, na-challenge po ako kung paano ko po siya inanarrate na hindi po siya, kumbaga, as a reader, hindi yun magre-reflect sa'yo pabalik. I mean, parang hindi ko maisip na, gagawin ko to. Ganun po. So, Kasi kumbaga, ang iyong outlook talaga sa buhay is you are a light and yes, airy person, fairy, ganun yung dating pag yun po. So, na-challenge po ako when it comes to that. Pero at the same time, na-enjoy ko po kasi nakakapag-explore po ako ng other types of fantasy genre. So, yun po. Ayun. And with that, yun na yung last question natin. Ano yung maipapayo mo sa mga gustong maging writer? Gusto kong maging author. So, ano yung maipapayo mo sa kanila? Maipapayo ko lang naman po is kung ano man po yung nasa utak mo nila, simulan po nilang isulat. And if you're an outline person, you can always outline. Pero if hindi, it's okay. And hindi din naman po, okay lang kahit na hindi well-versed when it comes to writing. Kasi usually naman mag-chat ka, ganon. Pwedeng kahit ganong writing style mo muna simulan. Kung paano mag-chat, kung paano makipag-usap sa ibang tao. And then, eventually, matututunan din naman po yun. And ang biggest advice ko po talaga is once you start writing, you really commit and make it a hobby. So, ayun po. Kasi pag tinamaan ka ng katamaran, mahirap na siyang... Mahirap na po talaga. Basta po, and ayun po pala, another advice, market the books. Kasi mahalaga din po talaga yun to establish your writing career or writing path. Kumbaga, ang nakikita ko naman dyan is to market the books, not just for monetization, but to build your community. Yes po. Hindi naman po sa pagiging mukhang pera yun. Pero really just to build a community, build a network kasi may matututunan din naman po sa kanila. I guess that's it for our episode. Gusto ko maging author with our guest, Meljen De Vera, aka Lost Mortals. Thank you so much. Thank you very much po, sir. Yan. Thank you so much for And thank you giving po us... pala sa mga makikinig or manonood. Makikinig. Yes. Hello po uli everyone. So I am Meljen De Vera or Lost Mortals and you can grab copies of my book which is Daws na Medeus and Phoenix Academy online sa Shopee, sa TikTok, or sa Lazada. And then you can also buy them at your nearest bookstores around you. For example, National. And I think meron din po mga stocks sa... ano nga pong tawag doon? Yung Expressions, meron din po sa Expressions. And then Fully Booked, yes. Fully Booked, I think meron din. But it depends kung may stock si bookstore. But I would appreciate if you would take your time to look at it. Or kahit hindi mo bilhin, kahit just a photo of it, it would be really great. Thank you po. Ayun. Thank you so much. And thank you for watching. Gusto ko maging The Podcast at abangan ng mga susunod pa natin na episodes. Kung meron kayong gustong topic na gusto nyong pag-usapan, gusto ninyong maging, i-comment lang ninyo sa baba at we'll see kung sino yung pwede nating tanungin tungkol doon. Again, maraming salamat sa iyo, Meljen. Thank you po. Thank you so much. Thank you, everyone. Gusto ko maging mahusay, gusto ko maging matagumpay, gusto ko matupad ang mga pangarap ko, pati ng mga taong naniniwala sa akin. Gusto ko maging inspirado, gusto ko maging suportado, gusto ko marinig ang mga